Simon Hindi motherfucker kahit magmula noon Pagkakawang kinan di magkakagera John Malaya aking sining feeling ko'y si Harry Bon Very low-key sa saludo sa topic ka iyong pala. Simon Hello guys again, Kweto the Coke with Kuya Jake. May guest ako ngayon, taga Copenhagen. Wala nang intro. Kuya Ryan from Copenhagen. Clap your... Pare, babalikan backface. Introduce mo yung sarili mo. Ako nga pala si Kuya Ryan at binabalik ko ang backface. Yo. Hello. Kumusta? So, may Kamusta, pre? topic ka bang May topic ka bang gustong i-tackle o ano? Ako ba naman? Para naman di mo ako kilala eh. Sige na nga, tol. Let's give it a swirl again. Pero nice lang kitang i-congratulate pare sa ilang years ka doon? 10 years? Well, ilang taon ba ako? 7.5? 7.5 years sa workplace na yun. Napakatagal nun. Congratulations sa mga na-achieve mo doon pare at sana maging masaya ka sa... Ano ba na-achieve ko doon, pare? Yumaman lang naman. Hindi. Ganun ba, tin? Yumaman, nagpayaman lang naman ako. Sana maging masaya ka sa pangalawa mong bago mong trabaho. Okay. Kasama Ay, si June. salamat, pre. Alam ko miss na miss mo si June eh. Salamat, pre. Sana mas malaki na nakukuha mong pera. Ganun din, pre. Wala akong pinag-aaba. Okay. Basta masaya ka pare, susuportahan ka namin, okay? Welcome sa anong company nun? Dahil dyan gusto ko lang sabihin, no? Walang masayang tao sa pag pinag-uusapan yung trabaho. Kung tatandaan niyo nakarang pad namin, no? Bakasyon kami nun, nabanggit lang kailan papasok, makita niyo gano'n nag-dip yung energy. Nawala ng ganin lahat magkuhin. Ay, babalik mo ako sa Lunis. So, yung energy namin, no? Pag-usapan natin para yung current event. Nabalita ko ba yung lalaki sinunog yung warehouse ng producer sila para ng toilet paper. Ng ano? Ng toilet paper. Sinunog niya yung toilet paper factory? Uh, Saan to? 120 million square meter. Sa US, para. Oh, 120 square meters. Tol. Pwede mo i-search yan ngayon. Ang damage around 800 million. Holy crap, man. Na-fire kaya yun? Get it? Na-fire kaya yun? Well, pag nanunog ka ng ganong kalaking scale, yung pagiging part is the least of your worry. Tangina pare yung sa grocery nga lang, 'di ba? Pag nalingas na yung yung toilet paper, para sud-sud na ang hirap yun. Pag di mo naagapan, paslang ka nun. Kaya nga sinasabi ko lahat ng nangyayari sa trabaho, don't take it personally. Professional lang yan. Kasi pagka tinake mo personally, mag-e-end ka sa susunod mo yung kumpanya pinagtatrabaho. Yeah, tama ka doon. Talagang baka hindi siya masaya doon. Empleyado ba siya o dayo lang? Empleyado. Talagang sabi niya siguro, fuck this shit. Toilet paper is shit. Hanapin mo pa sa internet. Makikita mo yan. Kaya mga siguro a few days na ago lang nangyari. $800 million. Toilet paper Factory. Pero kudos to yan, para sa akin, yung ganong klaseng scale ng either, alam mo yan, hindi ko alam kung paano, na-imagine mo paano ko mag-decide na sunugin yung ganong kalaking kumpanya. Holy crap. Tama pare. Toilet paper factory burned. Incident at the toilet paper factory in California was a massive 6-alarm fire that destroyed 1.2 million square foot facility. Yeah. Oh,
housing 1.2 facial million. tissue and toilet paper. Yeah. The fire was suspected have been started by an employee of NFI Industries who was later arrested on arson charges. The fire caused property damage amounting to $600 million and took nearly 12 hours to extinguish. So, sumobra pa akong 200 Oh million my pare, pero God, 600 man. million pa rin. 600 million, pre? Worth of toilet paper? Sama mo pa pare yung mga machines. Mga machine, yung mga... Yeah, yung raw material para gawin yung toilet paper na sunog. Oh my God, man. Oh my God. Yeah. Ano kayang iniisip niya, no? Talagang galit na galit siguro siya sa company yun, pare. Kasi pwede kang makapatay na... Buti walang namatay na tao. Kaya nga rin yung ang nakakalimutan natin, no? Minsan, may mga taong pinupush mo to the limit. Sino maaari? Isang kumpanya, kunyari. Ikaw sumusweldo ka ng, sabihin natin, 180 kroner per hour. Yung boss mo sumusweldo ng 500 kroner per hour. Yung boss niya sumusweldo ng, sabihin natin, 3,000 kroner per hour. Yung boss at boss niya pare, may boss po yun, sumusweldo ng 20K. 156,000. 156,000 per hour. Can you imagine that? Sabihin nila kasi ang trabaho kasi is much more important than your work. Kasi ako yung nagko-close ng deal ng 100 million na deal sa mga investor para ipasok sa company natin. Without even realizing pare, yung 100 million investor na ipinasok mo, ang dagdag lang na sa buhay ko, mas maraming trabaho. Wala namang dagdag sweldo. Yun siguro yung naisip. Pinapayaman natin. Yun siguro naisip niya, no? Nung sinusunog niya pare yung toilet. Kasi iba't ibang area niya sinunog para talagang maging effective talaga yung sinunog. Oh my God, man. Nagsasalita pa siya. You should have treated your workers better. You should have treated your... Yun sabihin pare. Marami siyang hinadakit. Na-record niya? Oo. Na-record niya pare. Oh my God. Mo sabihin naka-live pa siya nun. Oo, pre. Plinahan niya pa kasi una niyang try. Sinunog niya yung isang toilet paper. Dumating yung fire department kasi biglang nag-on yung hose eh. So tinanap nila pare yung hose. Sinunog niya ulit pare. Nakalimutan na nilang i-turn on yung... Alam mo yung plinahan niya talaga sa isip niya kung anong gagawin. Ay, ang tanga naman ng mga anong yun. Mga... Ano ba ito? Firefighter. Nagkaroon na ng precaution dapat yun eh. Napaka-professional naman ng mga yun. Pero hindi ba rin kasi paano ang nangyari pare? Ang plano niya talaga. Alam niya para na pag sinunog niya to, magta-turn on yung hose, papatayin nila yung hose. Ito yung pagkakataon ko para sunugin niya buong warehouse. Yung hose. Oh my God, man. Pero, iba talaga nagagawa ng galit, no? Sa tao. Talagang, nagagawin. Naisip mo na rin ba yun, pre? Ako naisip ko rin pa-joke lang naman, no? Alam mo yan. Lahat naman tayo may ganun yung intrusive thought na sinasabi pag nabubwisit ka. Kaya kailangan talaga nating mag-grind at kailangan nating escape yung matrix. Kaya natin sumali sa The Real World ni Andrew Tate. Well, ayoko nang pag-usapan yung mga matrix na yan. Puta, pag tinakasan mo yung matrix, matatrap ka na naman sa bagong matrix. Kita mo yung mga na-scam ni Andrew Tate. From escaping from one trap to another trap. Gawa tayo ng guys, gagawa kami ng university. Ang pangalan is ano pangalan ng university na, pre? Kulto ni Ryan. Magsusubscribe lang kayo, pare. 30 krona, guys. You only need to pay 30 krona every month.
We're gonna show you how to make money online, make you escape the matrix. Okay, get some women, buy some Bugatti. No, nawala naman kami ever. It's Ryan's company. Okay, it's Ryan's company. Ang pangalan ng kumpanya ko, Kulto ni Jake. Asa pala si Kuya Kai? Ano ginagawa ni Kuya Kai? Ano nga yun, di ba? Sabi niya 13 ang pasok niya. Mukhang Ano, pumasok na yan. mukhang panay ang ang studies. Hindi, alam ko, nag-start na siya ng Mega Plus niya. Buti naman yan. Ayan. Buti walang naparewara sa tropa natin, no? Ano yung sabihin? I mean, yung parang nalulong sa droga, naging alcoholic, naging, alam mo yung palabuya, ano ba tawag doon? Palaboy. Alam mo yan? Meron din siguro yan. Hindi na lang natin nababalitaan dahil low-key na sila, pare. Hindi na sila, alam mo yan, hindi na nagpo-post ang kahit ano sa Facebook. Hindi na rin nagpaparamdam sa mga kamag-anak. Baka daw utangan eh. Ano, yun nga rin yung nakakatawa sa buhay pa Parang kang na-scam. Ang takin mo, in order para mag-survive sa buhay na to, kailangan mong maghanap talaga ng trabaho. Mabayaran. Yan yung kailangan mong unang gawin eh. Kailangan mong ma-experience yung gano'n eh. Pero ito nga pinaka-worst part, pare. Karamihan ng oras mo, wala ka sa bahay na mismong binabayaran mo. Hindi mo mainubos na, natuto ka lagi sa trabaho. Mag-uwi mo ng bahay, wala ka na rin oras para ma-appreciate yung bahay na binabayaran. Tinutulugan mo lang yung bahay mo. Iniistakan mo lang ng mga shit na binibili mo, parang warehouse. Tapos ang paliwanag sa'yo ng mga tao, magtrabaho ka, gawin mo yung grind mo, mag-ipon ka, and maybe someday, gagaan ang buhay mo. Sabi natin, sige, nagtrabaho ka hanggang 70 years old. Ang inang yan, pare, pagpaalo mo ng 70, hindi mo na magagawa lahat ng gusto mong gawin kasi yung mga naipon mo, pinambabayad mo na sa gamot, dahil nagkakasakit ka, dahil matanda ka na eh. Doesn't make sense, no? Ganun talaga kasi kailangan talagang may gumagawa ng mga ganong trabaho eh. Isipin mo pre kung lahat boss. Di ba? Parang hirap din eh, no? Kung lahat boss, kung walang cubeman, walang, alam mo yun, maliliit na empleyado, talagang magsasariling sikap ka lang every time. Or just like... Wala naman ako against sa boss eh. Pero yung, alam mo yung unfairness ng financial sharing, yung pag-share ng finances. Doon ako medyo naiki sa ganung bagay. Alam mo yun? Kasi binibase nila sa responsibility, di ba? Tama. Sabihin natin, sige, responsibility. Pero aminin man ng kumpanya, sabihin natin ang CEO may ginagawa siyang administrative na trabaho. Pero ang investor, wala namang wala namang trabaho yan. Nag-invest lang yan ng pera, tapos naupo lang. Palakihin yung pera ko. Yeah. Tapos yung mga investor tsaka shareholder na wala naman talagang ginawa sa kumpanya, pati sila yung nagdi-demand na kailangan sa quarter na to, ganito yung makuha natin. Walang pakialam kung ilang tao firing niya. Ayun, sinunog tuloy yun. Pero ano magagawa natin para maiwasan yung gano'n? Sabihin na natin, ang idea, hindi kami expert sa buhay na meron din kaming 9 to 5 jobs, guys. Okay? Ito kagandahan pagka medyo nihilistic ka. Pinapresenta mo lang yung problema pero walang solusyon eh.
Ito business model nito na na bibigyan lang kita ng problema na hindi mo na-realize, bigla mo na lang naiisip. Wala Eh, solusyon. Kasi eh, kumbaga pare, yung mga expert natin, kung meron man pare, either masyado na silang alam mo yun, sa isip nila, kahit sabihin ko naman, kung bigyan ko ng solution, wala naman kayong gagawin kasi walang pera sa sinasabi ko eh. oo. Walang walang financial advantage sa sinasabi ko. So, might as well, Tal di ba? Pag, Talagang ano pare? siguro loto, tumama ka sa loto, bumili ka ng Hmm. ano, 'di ba? Isa yan. I think yun ang pinaka-option, 'di ba? O Isa kung yan. katulad mo kami ni Kuya Ryan na gustong gumawa ng content, gustong maging YouTuber, successful YouTuber. In the future, gawin mo rin 'to. Ano pa ba? Puwede kang maggawa ng OnlyFans mo, lalaki, OnlyFans. Puwede kang maging escort. Sunugin nyo rin yung kumpanya nyo. Huwag mo lang sunugin yung Toilet Factory. Please like and subscribe. Like and subscribe, guys. Arsonist is not allowed in this channel, okay? Mga ganyang gawain hindi namin ina-allow dito sa channel na 'to. Itong mga Wink, sinasabi wink. namin ay itong mga Yung mga- et yung mga ganyang gawain, hindi namin sinusuportahan sa channel. Wink, wink. itong mga sinasabi namin ay kung nanonood kayo talaga ng maigi, lahat ng sinasabi namin dito, lahat ng pinag-uusapan namin is ang aming sariling opinyon lamang at huwag niyong gagawin sa totoong buhay, okay? Okay, balik tayo sa pagiging puta. Bago kayo maging puta Na, ano, di ba? Yun din yung ano, yun din yung, siguro, yung tao na yun, marami siyang naging struggles. Tapos, may punto pa siguro na papahirin na siya, di ba? Isipin mo Oo. yan, parang yung kumbaga, sabihin natin, May history ba yung anong yun? Yung taong yun? Matanda na ba yun dun? Matagal na ba siya o ano? hindi ko alam, pre. Pero wala natin, pre. May mga example na pwede kang umabot sa ganun. Either buong buhay mo, pare, binuhos mo na sa kumpanya na yan. Tatratuhin ka lang na parang basura, pre. Dispensable ka lang. Pwede ka namin palitan. Number ka lang naman. Alam mo yan? Lahat Yun, naman kasi sa mga, replaceable eh. Lahat naman ng 9 to 5 job replaceable, pare. Sobrang bilis palitan. Lalo na 'pag factory work. Para ka lang ano eh, para ka lang pawn eh, talagang kasi para sa kanila madali maghanap ng replacement na hindi yeah, umaangal. yeah. Oo. Mas gusto nila yung mga hindi umaangal, yung mga hindi nagsasalita, yung hindi nagke-question na Feeling ko pare kaya ang mundo hindi inintroduce yung sinasabing ang edukasyon gagawin natin libre sa lahat para lahat ng tao edukado. Kasi ang kailangan lang namin yung mga taong smart enough na hilain mo yung lever na yan, itulak mo tong lever na to, itong trolley na to ilagay mo rin sa yung mga ganong skills lang ba. Yung parang isipin mo parang kung highly educated ang mga tao sa buong mundo. Palagay mo ba parang ganito mangyayari sa mundo natin na nag-agawan tayo ng natural resources na puta nakikipag-gera tayo kung kanino na ang tingin natin sa bansa natin tayo lang ang may karapatan ang mga bagong dating supi kayo rito. Di ba? Hindi namin kayo kakulay, hindi namin kayo kakultura, hindi namin kayo katradisyon, hindi umalis kayo rito. Yung mga ganong klase ba? Isa. wala, kailangan mo talagang isang malawak na forest dun ka tumira para wala kang babayaran sa gobyerno. Tol, ito yung pinaka-worst part. Lahat ng mga problema natin, napaka-minuscule lang dun eh. Wala mga petty problem yun. Kasi pag tinignan mo yung buong scope ng sangkatauhan pare. Kumbaga, kumbaga,
aminin man natin o hindi, walang sino man sa atin nakakaalam kung ano ba talagang ginagawa natin. Confident lang tayo kunyari na alam natin, pero walang nakakaalam, pre. Ngayon pala puwede ko na sabihin, pare, eto na ang start ng katapusan ng mundo sa nakikita natin sa nangyayari ngayon. Pero lahat tayo, pare, parang napaka-oblivious sa nangyayari na, hindi ko napapansin kasi panay ang tingin ko sa telepono ko, pinapanood ko yung mga ganitong bagay. Pa Panay ang punta ko sa ganyan, may ganito akong aktibidades, hindi ko napapansin. Puwede na palang i-nuclear yung bansa namin anytime. It's gonna be the end of everything. Ewan ko, ano ba tawag do'n? Nakakarimarim. Hindi. Minsan mapapaisip ka, pare, na parang ang pinakamasamang nangyari sa ating mga tao, nagkaroon tayo ng human consciousness, eh. Alam mo yun? And at the same time, nagkaroon ka ng human consciousness na hindi ka naman technically conscious talaga. Parang natutulog ka pa rin. Totoo nga tol. Minsan napaisip ako na lang ako, ano ba talaga as a collective, human collective, ano ba talaga aim natin? Magpayaman ng iilang tao? Hindi ba dapat ang aim natin, pare, pagandahin at unladin ang society natin? Anong nangyayari, pre? Bakit tayo? Lahat corrupt eh. Lahat ganid sa pera, pare. Ang pera naman, pare, sabi ko nga sa'yo, may silbi lang yan kasi or lahat tayo pera. naniniwala sa worth ng pera. Kung hindi money, I mean power. You know? Yun eh. It's all about power. It's all about control. Yun yung gusto nilang lahat eh. Kasi ikaw rin eh. Pag ikaw yung leader, you don't wanna give your position. 'Di ba? Kailangan gusto mo lang ipasa or like matapos yung termino mo para bounce ka na. Hindi rin natin masasabi, parang sinabi mo rin dati pag ikaw naging leader, 'di ba? Baka din maging kurakot ka na kagaya ng iba. Ngayon, kung ikaw yung nasa posisyon na yun, anong gagawin mong iba? 'Di ba? Mahirap yun. Sa maliit na club nga may corruption, pare. May kakilala ako eh, college club nila, tangina pinang-inom yung budget na Hindi ka na pa pangalanan ko na? Huwag mo na pangalanan, pare, baka mapanood pa nila 'to, kilala malamang ka-Facebook mo, eh. Pero 'Di ba? Talaga hindi mo maiwasan, pre. pero yun na nga rin yung pinaka-ano, eh, 'no, yun na nga rin yung iniisip natin lagi 'pag ikaw yung naging leader, ano yung gagawin mo? Pero 'pag pinapanood ko kung anong nangyayari sa mundo, kasi isipin ko, okey, wala na akong pakialam kasi wala akong solusyon diyan, eh. So, ang gagawin ko, magiging selfish ako, poprotektahan ko sarili ko, eh. In retrospect, tsaka advantages parang okey, eh. Pero 'pag nandudun ka na, imagine mo parang nakakapagod siyang isipin, eh, nakakapagod siyang buhay na kailangan Mentally. kang alert, kailangan mo laging tinitingnan yung shoulder mo baka may trumaydor sa'yo, parang anong klaseng buhay yun, men? 'Di ba? Meron kang kayamanan parang na hindi mo ma-enjoy dahil alam mo for a fact anytime from now puwede nilang kunin. Meron kang power na lagi kang paranoid. Puta anong pamumuhay yun, pare? Fuck that shit, man. Ayaw mo maging presidente ng United States of America? Naitak, man. Tapos yung pamumunuan mo, putang ina, mga kulto mag-isip. Binigay ni Jesus Christ si Donald Trump para paunlarin. Tangina talaga, yung grab me by the pussy guy, pare. Yan talaga yung sinabi ni Jesus na ikaw ang magliligtas sa talaga. Ganun yung tangina yan. Fuck that shit, man. Yeah, wala talagang ibang pare, walang ibang I mean, sasabihin ko na ba? Push the red button. Tsaka nakakita pa rin ng presidente kada nagsasalita, alam mo parang gustong-gusto niya amoy ng sarili niyang utot. Tol. Pag umutot siya, parang gagawin niya pa siya, amoy mo, amoy rosa.
Amoy mo lang, amoy mo sasakyan. Ginaganon po, kinukulob, oh, sabay rainbow, glitters. Pag naamoy mo yan parang 1,000 pa fireworks ang pumuputok sa langit. Ikaw naman pare, nag-utak kulto ka, uto-uto ka na, "Ay ano, nakikita ko ang liwanag ng langit." Oh my God, man. Jesus Kaya talagang Christ. I think wala nang solusyon 'tong ganito, magiging ganito for the rest of human history. Unless mag-take over ang AI, gawing robot lahat at maging parang stable lahat. Alam mo 'yun? I hope so. 'Di May ba yung mga may parang mga maging walang leader kasi every state or every country is owned by an AI robot or something. Na walang conscience, walang feelings, walang talagang personal agenda. na walang personal agenda, na talagang ang nagbe-base lang siya sa history ng mga nangyari sa past at, Oo. ngayon alam mo yung ginagawa niya lang yung tama every single time. I Oo. think 'pag gano'n dumating yung panahon na yun, I think magiging okey. Hindi ka nga lang puwedeng umutang. Robot pautang ka lang sa 100,000 magbabakasyon ako, eh. Hindi puwede, gago. Bobo ka ba? Nakuwenta mo na ba yung gaano karaming sweldo mo sa ibabayad mo sa utang? Mas Oo, malaki pa inutang mo sa sinesweldo mo, eh. Hindi ka ba marunong sa math? Decline. decline. X, panginoong X ka, 'di ba? Ano lang yan, eh. Pero yun nga rin yung ano, no, nakakatawa sa ating mga Ito talaga yung collective na idea na kung bakit tayo nandito. Mm. tayo. And in the same time, mahilig tayo sa grupo-grupo. Pero yung grupo-grupo natin, hiwa-hiwalay din. Tapos pagkatapos nun, kanya-kanya pa rin tayo. Mm. Ano tayo, no? Parang contradictory tayo. Parang buhay natin pare. Parang may sinabi, kilala mo si Steve-O? Hmm. Sabi niya, Sa yeah, sa Jackass, Jackass. sabi niya, ang buhay daw parang sa malaking prank. Kasi pinanganak ka, ang unang instinct mo is to survive. Pero ang nag-iisang guarantee is you won't. Kasi mamamatay ka eh. Hmm. So, pinanganak ka, nag-aral ka, nagtrabaho ka, sumali ka sa rat race. Nung nasa rat race ka na, ang finish line mo pala, puta kamatayan lang din pala. Ano silbi ng ginawa mo para? Mm. Fucking meaningless, man. Yeah. Minsan pag Yeah, pinapanood ko yung mga, yung mga the only thing you got is your memory, yun lang. Ta's pagtapos nun wala na. yun ang pinaka-worst part doon, pare. Ano ba tawag doon? Binigay natin ang buhay natin sa isang bagay na technical na meaningless. 100 years from now, pare, yung may mga bagong generasyon na susulpot na hindi nila matatandaan kung sino tayo. Parang hindi tayo nag-exist eh. Parang dumaan Mm. ka lang tapos nawala ka eh. Hindi ka man lang nag-leave ng footprint. wala, wala man lang ano. Kaya 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 buti lang may, footprint, ano tayo, internet footprint tayo pare. Hopefully pare, may Anong masasabi mo sa okey pare, ang date ngayon is April 14, 2026 guys. Hmm. Magbibigay kami ng mensahe sa mga tao, generations after generations. Maybe, what pare, 30,000? Year year 30,000 pare. Hmm. Eto, ang kinakatayuan namin ngayon, meron kaming 9 to 5 job, sumasahod kami ng minimum wage at ang price ngayon ng lahat ng bilihin, krudo, gasol, lahat ng produkto ay sobrang taas, hindi kami maka-keep up. Siguro Hmm. pagdating sa time niyo na 'to, lahat robots na, lahat wala na, may problema pa rin siyempre pero mas less yung problemang
ma-experience nyo. I think ganyan. Year 30,000 pare. Pa- Isipin mo yun? Ikaw pare unang magbigay ng ano, clinical advice. Susundan ko. Advice? Parang mahirap mag-advise sa future Pero ang natutunan lang namin ngayon is kung meron kayong kung merong isa sa inyo makakapag-imbento ng parang memory memory card or like hard disk drive para sa mga tao, tapos pwede nyo lang i-save yung mga memory niya doon habang buhay siya, tapos ipa-plug mo sa, sa robot. Holy crap, I think that's gonna be good. Kasi kami ngayon, sabi nga ni Steve O, ang life is parang prank. Sisilang kami, magtatrabaho kami, mamatay kami, that's the end. Kaya itong internet footprint, ito lang ang aming, kumbaga parang may iwan na alaala sa year 30,000. Diba? And on that note, idadagdag ko lang sinabi ni Kuya Jake. Ngayong sa edad ko to, na-realize ko, kahit anong pagpapanggap ng maraming tao, walang alam ko anong nangyayari, walang may clue. May makikita ka na mukhang may alam, pero dahil confident lang siya, other than that, wala siyang alam yun. Nagpapambol lang siya through the fog of life, hoping to stumble on something. So, might as well gawin mo yung mga gusto mong gawin. Kasi wala pa nakasubok nun Wala. Kasi ano to kumbaga ito yung buhay na na hindi dapat planado. It is something to be experienced. Kahit anong plano mo sa buhay mo, it's not gonna pan out as it is. Laging may mga drawbacks, laging may problema. Tsaka, yung sinasabi nila na ang buhay simulation, gusto ko lang sabihin doon sa sa pumili ng karakter ko. Putang ina, kumuha ka naman ng cheat code. Wala pa rin akong pera. Bumili ka na season para umadvance naman yung buhay ko. Well, sabi niya, simulation ng buhay. Gumawa ka naman na ngayon, pumili, i-upgrade mo naman yung karakter mo, man. Ito, pinili mo talaga. Simulation na nga lang, ito pa yung pinili mo, tol. Gumawa ka naman ng cheat code, man. Oo, pambira ka naman. No? Ano ba itong mga pumipili sa karakter nila, man? Kailan ba mag-upgrade yung kailan nyo i-upgrade yung karakter nyo na kami? Kumuha kayo ng main character na ang role side quest. Ano ba yun? Puro mushroom gathering lang, puro stone picking. Gagawin nyo lang din pala kaming NPC, pinili nyo pa kami. Talang yan. Paano kaya talaga kung may talagang gumawa, no? I mean, kung talagang simulation, tapos parang nakokontrol niya tayo in a way na hindi natin alam, di ba? Alam yun, nakakatuwa. Gago yung pumili sa atin, pare. Ito yung mga tao na gusto nila ma-experience ko. Experience natin through virtual reality. Fuck them, man. Yeah, fuck them. Alam ko para fact na habang nilalaro mo tong simulation na to, may nakasaksak sa may ganito mo, tapos bigla-bigla ka na-coma para ma-experience mo tong simulation na to. Hopefully, naman nangyayari sa'yo, nire-rape ka ng roommate mo, man. Nire-rape ka sa kwet. Tangke na, man. Roommate mong alien. Alien pala, no? Mga alien. Kaya sabi ko, simulation talaga na. Bobo nung pumili ng karakter ko. May movie na bang naging ganyan? Parang may movie ng ganyan, di ba? Pare, Matrix. Yeah, hindi. May isa pa parang laro talaga Na parang, siya, kalimutan ko si yata si Ryan Reynolds, di ba? Hindi, yung gumanap na yung sa 300.
Ay, isa doon? Bakla daw yun, di ba? Hindi, ano ba pangalan nun? Yung gumanap na Leonidas. Sino ba yun? Gerard Butler. Oh, yeah, Gerald Uh, Butler. uh, Nakalimutan ko Yeah. na pangalan ng game na yun. Parang Yeah, yung shooting movie na yun. simulation yung ano niya. Yeah. Uh, Simulation. Maganda yung movie yun eh. Pero kung isipin mo kung totoo yan, pare, it's gonna be so fucking funny. Diba? Tapos after ng life na to, meron pa tayong may ano pa tayo, may isa pang heart. Isipin mo yun, kaya nga, diba? kaya nga feeling ko tol, ano, isa to sa pinagpapasalamat ng ginagawa natin kasi kinda makes you think na ito lang ang meron tayo. Pag tumingin ka sa taas, puta, maasar ka sa sarili mo, gusto mo suntukin yung mukha mo. Alam mo yun, putang ina, bakit yun yung ginawa mo? Di ba? Pag tumingin ka naman sa future mo, matatakot ka dahil napakadilim eh. Hindi mo makita eh. Kaya feeling ko, pag ano ginagawa natin tungpad, lagi akong at the moment. Ito na yun eh. Ito yun eh. Yeah. It's like, kaya okay din gumagawa tayo ng ganito. At least, kung mag-blow up man tong channel natin. Diba? Minsan nare-realize ko, pre, importante talaga na nandito ka sa present time. Huwag kang tumingin kahit saan kasi ito lang ang meron ka. Ang problema pare sa kamatayan, walang walang notification ka matatanggap eh. Walang ting sa telepono mo, walang email, bigla na lang nangyayari, maupo ka sa sala mo, puta, bigla ka na lang mamamatay. Ang daming gano'n na talagang pag oras mo. Yeah, may paswell kung anong meron ka ngayon. Take it as serious. Ito na yun. Yeah, deal with the cards that you have dealt with, diba? Ito yung ano natin, pare. Kumbaga parang, kung hindi mo naman kailangan lang maging masaya lagi. But kailangan mo rin tingnan yung kung ano yung, ano ba tawag ito? Advantages na meron ka sa ngayon. Yung meron ka ngayong oras na mismo na to. Walang masama magplano sa future, pero lagi mong isipin yung plano sa future, hindi yung magpa-pan out 100%. Yeah. Kaya Lagi ka naman mag-fail. Sabi mo may 10 years plan. Nag 10 years plan ka, pare, nasagasaan ka naman ng kotse kinabukasan. Nangyari sa 10 years plan. Yun nga eh, no? Talagang kaya nga tama ka eh, wag kang masyadong ma-stress sa future kasi you need to, kailangan mo isipin yung ngayon. Kailangan mo isipin yung ngayon. Kailangan mo tanggapin na you're fucked. Same as everybody, you're life would just work itself out, but you're fucked. Yeah. Still fucked, man. Si Boy, pasensya na guys, si Joe Negativo yan guys, hindi si Kuya Ryan yan. Ewan ko, siguro pagod lang si Joe Negativo kaya napaka-negatibo. Ano to pare? This is one of the most positive things na pwede kong sabihin, na we are all fucked. Huwag niyo masyadong problemahin yung problema mo. Kasi pag walang solusyon, usually yan yung mga good pag walang ideas, solusyon, hindi yan problema. Minsan pare, yung mga problem na hindi mo ma-find out na problema pala, nangyayari niya habang kinakamot mo yung yung palabas mo. Pero minsan din nangyayari, mga good ideas, nangyayari habang kinakamot mo yung put mo. Yun din, So, ano yun yan? din. Eureka! Ano yan, tol, di ba? Eureka! Pero parang at the end of the day, sabi ko nga, life works out by itself. So kung sa ngayon walang solusyon, kumaga put it in the back burner, move on with your life. Ganun lang yan. Kailangan mo mag-let go, di ba? You need to let go. Hindi ka pwedeng mag-stay lang doon sa lugar na yun, man. Hindi, kailangan mo talaga mag-move on. Kailangan mong humanap ng butas para lumabas at
at kailangan mo mag-improve everyday. Yun na Speaking yung kailangan mo, pare, eh. You kasi can't do ano pa, anything. speaking pare, no, si-segue ko na, no, kasi medyo napaka-negative lang nito. Ang ating pupunta. Segue ko lang pre, no. Sige. Sige. Kasi ano naman tayo, let's give it a swirl. Mm. May mga bagong pad ngayon na mapapanood kayong clips na kung saan yung mga content creator ang ginagawa nila, nagbabakla-baklaan sila. Yun yung content nila. Mm. Ngayon may lumabas na isang podcast ng dalawang LGBTQIA+ na Mm. sinabi nila na hindi dapat nila yung ginagawa kasi hindi naman talaga sila bakla, one, and number two, hindi naman daw talaga sila sumusuporta sa community ng mga gays. So parang kumbaga wala silang gay. Anong So say mo wala doon, pre? so sila naman yung straight naman ngayon ang walang karapatan maging kahit ano? Yun ang sabi nila. Gine-gatekeep nila para yung pagiging bakla. Sino 'to? Well, ano to eh, Kilalang podcast? I think so, I yeah, sa mean, Pilipinas. o yung mga bakla? I think so sa Pilipinas, pare, kilalang podcast eh. I forgot Yeah, anong pero yung pangalan mga ng bakla nga podcast. na nagrereklamo is like leader ng LGBTQ or leader ng Miyembro sila. Miyembro lang podcast? sila. Miyembro lang sila. Mga Tapos nagko-comment lang. meron lang silang podcast na sinabi lang nila. Dahil, Na bawal magbakla-baklaan. yung mga lalaking straight. Kasi parang una, kumikita sila sa content na hindi naman nila sinusuportahan yung community. At pangalawa, Parang Ha? i-ridicule ang pagiging homosexual sa kung ano yung pinoportray nila na comedy. Alam mo, parang ang tagal lang walang topic yung LGBTQ na yan. It's like so silent, 'di ba? Ilang buwan nang silent, 'di ba? I think gusto na lang gumawa ng apoy na naman, eh. I think so. Kasi ang tagal na ng comedy na nagbabaklaan simula pa kay Dolphy pare, come on. I guess so, yeah. Give us a break, man. Hindi naman namin kayo pinapakialaman, what the fuck? Give us a break, we can be whatever we want to be. Come on, man. Gumagawa naman kayo ng issue, eh. Pero at some point naintindihan ko rin sila kasi, 'di ba, kunwari sabihin natin sa mainstream media, pag kailangan ng baklang role, ang role lang nila is yung best friend na, alam mo yun, for comedic value. Or pag seryoso, ang kinukuha nila, straight na mga lalaki to play a gay role. Hindi nila talaga binibigay sa mga bading. Tama Vice lang ganda, gamitin. daming main Tama rin ba character sabihin may gamitin vice yung bading, ganda. pare? O bakla? O sabihin na lang natin homosexual na lang. For Easy me, pa rin it's ba yun, okay pre? to say it. Hindi ko alam, pre. Pero I think that's wrong. I think masyado na kayong papampam, kumbaga. I think, that's what I think. Yan opinion ko. Hindi mo pwedeng sabihin sa isang tao na huwag ka maging ganyan. Sabay pag ikaw ang sinabihan niya, ma-offend ka. Can you believe this shit, pre? Sana Yeah. lang to, sana hindi malito. Sana malitong narinig mo. And then, ano talaga siya? Actually, nag-trending to eh. Sa Facebook, sa TikTok. Nag-trending to actually. Pero, Yep. Pero hindi mo nga pwedeng sabihin sa isang tao na huwag kang maging ganon. Kung yung ibang tao, pag sinabihan ka na, huwag kang maging ganyan, tas magagalit ka, ma-offend ka, magre-rage kayong lahat. You can't say that. Hindi ito sa pagiging bakla at saka straight, eh. Parang ano na lang 'to, eh, parang pakikisama sa mga tao, pakikipagkapwa. pakikikapwang-tao. Oo, gano'n na lang 'yun, eh. Give him a break, man. Come on.
Na may sinabi nga na si Janos del Prado, sabi, kung on the spirit of being fair, sabi niyang gano'n. Ano lang 'to, parang di ko alam kung ano talaga yung sinabi niyang literal by verbatim, kumbaga kung ano lang yung na-catch ko through the vines. Parang sinabi niya na ano, "Ba't kayo ma-o-offend sa mga lalaking straight na nagbabakla-baklaan, pero kayo nagpipiling babae naman kayo?" Mm. Kaya parang yun I think yung sinabi niya. I think gusto lang, kasi parang naging irrelevant na sila, eh, wala ng I mean, hindi naman sa irrelevant pero walang issue tungkol sa LGBTQ so long, since what? Since last year. Wala ng mga Tapos issue-ng ganyan, eh, kasi natanggap tapos na, eh. tapos mga pronoun. Yeah, everyone talagang lahat naman tumanggap na, eh. We don't hate. Nobody hates them. Kasi ngayon Ah, gumahanap naman sila ng I don't know kung sino man yung naghahanap ng usok diyan, pero that's bad. Hindi na yan, parang ano na yan, that's too much pre. I just find it sad na ang ang grupo before na nakaka-experience ng sobrang discrimination would be the one to initiate a discrimination. Alam mo 'yun? Yeah, ganun nga. Parang napaka-hypocritical lang na diniscriminate kayo and the same time ngayong hindi naman open na open, pero open na, kayo naman 'tong nagdi-discriminate. Parang I just find Mm. it sad. May sinasabi sila na kesyo nang-aagaw ng trabaho, pinagkakabuhayan, pero at the end of the day, ang LGBTQ na community, sila yung pinaka-creative, artistic. Ibig sabihin hanggang dun lang, hindi nyo kayang kumbaga, okay, kinukuha nyo sa'min 'tong platform na 'to, mag-i-create kami ng iba pang platform. Sa sobrang lawak ngayon ng social media, puwede kayong gumawa ng kahit anong content out of the sun, and I'm pretty sure you could think a much more creative way para sabihin, "Hindi na 'yan ang meta, ito na ang meta namin ngayon." Kaya Mm. kumbaga Tama ka dun. it's kinda like a lame excuse to say na ano, kumbaga ano lang 'yan, okey na nasingitan niyo, pero I guess 'pag hinaluan mo ng Hindi nga, malicious hate yung statement na hindi nila puwedeng gawin, parang it's kinda hypocritical galing sa para isang ka para ka ng ano, eh, nag-a-act na Diyos. hindi, Para napaka-hypocritical lang pare para na kaya na nga, parang kumbaga gano'n parang na parang na-discriminate ka, tapos kayo naman ngayon nagdi-discriminate, parang ano 'yun? mm. Yeah, I mean, Pa Para mo ng sinabing 'cause hate breeds hate, breeds hate, breeds hate, breeds yeah, hate, vicious circle it's like pare. it's like sino ka, 'no? Alam mo yun, sino ka para sabihin isang tao na wag kang maging gano'n, 'di ba? You can't say that. Kung lagi ka kung natanggap niyo dati yan, nasaktan kayo, 'di ba? Sabay Mm, gagawin niyo naman dun sa bro, they just chasing clout, man. I guess so, yeah. Kasi wala ng topic, eh, since ang tagal na, eh. Alam mo naman 'pag, alam mo naman puta 'pag 'pag may gusto ka talagang hanapin na butas talagang makikita mo, eh. Alam mo yun? Yeah, totoo. I mean, katulad nga ng sinabi Like mo, what the kung ganon sila ka-creative, ba't sila na-o-offend sa mga gano'n, in the first place. pero hindi mo ba na-realize pare, Nagbakla-baklaan na role pare, way back Dolphy pa pare. pero 'yun nga rin kasi, ang problema kasi, pumapayag din kasi sila na naikulong lang sila sa gano'ng stereotype, eh. Dito sa Europe, may mga komedyanteng bakla, pero at the same time may mga may mga aktor din na kumbaga hindi mo maitatanggi yung level ng ano nila, ng skills nila, eh. O yung mga creative na LGBTQ rito na hindi mo sila puwedeng i-ridicule kasi yung level ng kung paano nila i-present yung content nila. Yung kumbaga hindi lang sila nakakulong sa, ako yung gay friend na masyadong bongga na malaki ang personality, alam mo 'yun?
Mm. Kumbaga meron Eh, silang layers sinasabi. There's levels into this, ika nga. mm. Sa Pilipinas Eh, lang pare na ang pagiging homosexual parang something na ilalagay mo lagi sa comedy. mm. Kaya pag pag pumunta ka pare sa ano, pag pumunta ka pare sa tawag nito sa gay pride dito, makakita ka ng mix na tao. Yeah. Which is, Kaya, sigurado yung mga yun, hindi ganun ka-heated yung pag-iisip. I don't think so. I don't think yung mga bisexual dito, they don't care if you act like, gay, even though you're not gay. They siguro don't kasi mind. yung pagka-suppress kasi ng sexualidad dito. Siguro nung 1970s, yeah. Pero from Mm. 1970s onward, masyado silang maraming freedom eh. Kung anong freedom na meron tayo na straight, same freedom din sila eh. Mm. Kumbaga walang discrimination eh. Yeah, Siguro walang discrimination, it discrimination. happens in the olden days. Yeah, walang discrimination kaya walang problema, 'di ba? Sa Pinas Hmm. talaga naman kasi lahat talaga gagawa ng problema eh. Tanginang yan, kung ito teka lang naiinis ako eh. Sige tol. Hindi kasi sa dami-dami ng problema sa tanginang Pinas, sumisingit pa kayo. Seriously man, hahanapan niyo pa ng problema 'tong mga gustong kumita ng pera sa internet. What the fuck is going on? Lahat naman Sa tayo gusto dami natin kumita ng pera eh. Lahat naman tayo gusto kumita ng pera eh. Tanginang yan, hayaan mo yung hustle niya, pare hustle niya yun eh. Alam mo Totoo. yun? Come on. You guys are better than that. Sabi nga ni Kuya Ryan, napaka-creative niya eh. Ba't kayo masyadong, oh my God, man. Marami akong tropang bakla. Isa sa mga close na tropa ko is bakla. Kaya hindi ako galit sa mga bakla. Galit ako sa mga bakla na asshole, Alam mo yun? Wag niyong gayahin yung mga tao sa Amerika na itong mga imigrante na to, they coming over here taking our job. Talaga? Yun yung kaya mong gawing trabaho, magkalkal ng toilet, Mm. magputol ng grass. Yun lang talaga yung ano, hindi wala kang alam na ibang Mm. trabaho. Mm. Yung Diba? It's like, inaalala mo kunin ng foreignero yun. Tanginang yan, mga jeepney driver natin di na makapagtrabaho dahil sa mga tanginang Iran Strait na yan. Sisingit pa kayo, gagamitan niyo pa talaga ng energy itong taong 'tong nagha-hustle. Come on, man. Give him a break. Anong pangalan nitong nagbabakla? Marami akong nakikita eh. Oo. Marami sila actually. Tapos, Mm. sa palagay ko lang um, napaka-ridiculous lang isipin na ganun kaagad yung, ano mo yun, para yung reaction mo dahil kumikita sila sa isang platform na, kumbaga, pag-aari niya. Might as well, kung talagang, yun talaga yung ino-own niya yung comedy. Ang comedy subjective yan eh. Gayahin niyo mga Hapon, maging perfectionist kayo sa art niya. Gawin yung mas mataas ang level, mas mataas ang quality ng humor na hindi kayang gayahin ng kahit na sino, man. Yun kasi nakakatawa eh. Alam mo yun? Yun ang patok eh. Alam mo naman mga Pinoy eh. Kung ano yung uso, kung ano yung trending, yun ang, hindi lang yata Pinoy, lahat naman eh. Yung bakla-baklaan na yan, yung kay, anong pangalan na ito? Naya ba yun? Jaya? Yung wag mong limutin Yeah. pag-ibig. Ang dami pati mga foreignero pare. Mga Arab, Americans, ginagaya na siya, man. Isipin Nagte-trending mo kasi. yun? Yeah. So, kailangan nila, hindi lang nila kailangan sabihin sa lalaking yun na Pinoy. Kailangan din nilang sabihin, kung nagrereklamo sila, sabihin rin nila sa ibang Para sa akin taga-ibang bansa. nai-gets ko yung point of view na hindi na siya nakakatawa. Pero
at the end of the day, ang comedy kasi subjective eh. Yung hindi nakakatawa sa'yo, nakakatawa sa iba eh. Wala naman tayong Mm. magagawa ron eh. Mm. Kumbaga, nung una rin naiinis ako dahil, kumbaga, ginawa mo isang beses, gumawa ka naman ng ibang skit, ibang joke. Kasi pag the more mo Mm. dinadrag yung joke, the more na nawawalan ng quality yung joke itself eh. Alam Mm. mo yan? Pero ano yun eh, opinion ko yan eh. At the end of the day, hindi ko pwede yung i-push sa ibang tao eh. Dahil ano Mm. yun eh, dahil ang comedy nga subjective, iba-iba tayo ng humor eh. Yeah. Yun yung ano eh, yun yung mabenta ngayon eh. Puta kung nagkataon lang na ano ba tawag nito? May push at lakas ng loob akong gawin yung ganong klaseng platform, puta gagawin ko rin yan eh. Yun yung Puta, trending. tara, gawin na natin yan. Dating ko sa Copenhagen, kunyari, nasaan na tayo, puta. Tangina, gawin na natin yan. Iinis na ako eh. Sa ano tayo, sa train station, yung mga bila na. Ganun ka pare. Tapos magkakanunal ka dito. Tapos gumagano-gano ka ng uso. Yung parang, pag inabutan mo ako ng shot, kaya titimatim. Sabay lilingos, magkakaroon ng Nora Honor dito. Putang ina, nakakatawa yun, man. Natawa din talaga ako. Una ko siya napanood. Unang kita ko doon, tawa ko ng tao. Putang ina yun. Pero pag nga, madalas mo na napapanood, parang okay. wala na yan. Wala na. Nakawala na siya ng magic eh. Yun yung Nakawala ng maganda na magic. din ng ito, again, opinion lang namin, opinion ko lang to. Yun yung kagandahan siguro ng westernized skit. Hindi sila nag-stick sa isang skit lang. Paiba-iba lagi. Paiba-iba ng kwento, paiba-iba ng sitwasyon. Kumbaga, kasi the more ka nag-stick doon, the more na hindi yan maglalan madalas eh. Talagang, Imagine mo pare, kumbaga, you can't do magic twice, di ba? Sabi nga ng mga magician eh. Yung mga bandang nagtuturo. 120 countries. Ang tinutugtog mo lang, 4 na kanta lang sa 120 countries. Buti na lang iba-ibang bansa. Pag nagkataon tumutugtog ka lang sa isang bansa, putang na 4 ng kanta meron. Ano na, ikaw mismo magsasawa ka rin eh. Ito na naman, Yeah. yun yung lineup ko. Pero, ganun talaga ang buhay pare. Hindi natin masatisfy lahat ng tao pare. Merong isang gumawa ka ng mabuti. Hindi, gumawa ka ng masama, may masasabi pa rin yung tao sa'yo. Gumawa ka ng mabuti, may masasabi pa rin sa'yo. Wag kang gumawa ng kahit ano, kaya sabihin pa rin sa'yo yung mga tao. Kaya alam mo motto ko ngayon, simula ngayon, I don't give a shit, man. I will push the content every fucking where. I don't care anymore. Wala na akong pakialam, pre. Ang inang ipopost ko lahat ng gusto kong i-post, gagawin ko lahat ng gusto kong gawin. Totoo naman yan eh. Parang yung sa video, it's you versus you, pare. Nobody gives a fuck, bro. Nobody. Totoo yan. Okay? Tsaka sa Nobody picture gives a shit. kung meron man maka-discover nitong video na to 3,000 years from now, huwag kayong matatakot mag-fail. Sabi ko nga sa inyo, itong buhay na to, walang may alam kung anong nangyayari. Hindi nga natin alam, ba't tayo nandito? Mag-fail saan? Sa mga bagay na hindi naman natin alam. Pag ito nag-workout, sasabihin nyo, puta synerte ka lang. Hindi. Dahil wala na kami pake kung mag-fail man o hindi. We're just doing our own shit. Tapos subukan nyo naman yung idea na to do whatever the fuck you want to do. Ito, ginagawa na namin. Ito yung whatever the fuck you want to do. Talagang talagang ginagawa namin lahat, man. We're just doing because nobody gives a shit anyway. Kaya, kumbaga, sa span lang na 1 oras, naging nasasabi namin yung mga bagay na gusto namin sabihin. Yeah, minsan umiinit yung ulo namin na hindi namin sinasadya. Gusto lang namin maging masaya tong podcast, pero talagang may mga topic minsan nati-trigger ako. Kaya nga sabi ko, delikado tong let's give it a swirl. Si Joe Negativo minsan, alam niyo naman kung isa kayo sa mga OG ng aming podcast na manonood.
kilala niyo si Joe Negativo. At ayaw niyong lumalabas yan. Ayaw niyong lalabas si Joe Negativo. Ito ang pinaka-worst, si John Negativo, naka-fuse na rin sa akin. So, wala nang John Negativo. Ryan Negativo. Oh Wala my nang God. distinction eh. Oh my God. Pero what a pod, pare, ha? What a quick one. Yeah, another give it a swirl, pare. Never give it a swirl by Kuya Yeah. Jake and Kuya Ryan. Mayroong maganda Yeah. tong topic natin. At least nilabasan tayo, di ba? May nagustuhan ko ng pare eh. Sinimulan mo sa trabaho, dun natin pinahaba eh. Si Kuya Kai ay ano ba siya ngayon? Student mode at idadamay namin siya in the near future. Idadrag namin siya. Gusto ko lang sabihin, no? Kudos dun sa nagsunog ng factory pero hindi namin na-advise na gawin nyo. Dahil ang pinakapangit na mabrandedan ngayon sabihan ka na isa kang disgruntled worker. Pas Dahil lang walang ka. meaning yun. Ibig sabihin nun lahat ng mga bagay-bagay kasalanan mo wala silang ginawa sa'yo. Hindi totoo yun. So kung ako sa inyo, breathe in, breathe out. Huwag mong personalin ang trabaho mo. Pag uwi mo sa bahay ang trabaho mo, nandun lang yun. Huwag mong isipin. Kasi hindi ka binabayaran para problemahin yung trabaho mo sa bahay mo. Nasa bahay ka na. Safe zone ka namin. Yes. So, Kailangan mo i-box yun. I-box. Box away. confirm Boxed mo. out. Wakan mo, beber mo, magsaltik ka. Ayan. Linisin mo yung supot mong edits. Di ba? Kaya Ah, bago pa kaya- magkaanakan ng magkabuntisan at mga anak na mga mutain, itatapos na namin tong ang podcast na to at salamat sa mga future listeners. Year 30,000, pare. Gaya ng dati, ilalagay ko ulit dito. Somewhere dito. Turo mo pare. Dito. Dito? Dito? Diyan. Imbitado na konektado kapag nabasa mo aking pahina mapapa Salitang binibigkas ko ay kahali-hali na Dito para sa paklang ito ay kami-hami-ha Sa totoo